Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang pinakamagandang pangarap sa buhay? Na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Isaiah chapter 43 verse 7. Ang sabi po dito ay, "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." Um, ang first teaching ngayong araw ay the total depravity of man. Ang tao daw po ay tayo po ay isang likas sa atin ng kasalanan at wala tayong kakayahang gumawa ng tunay na spiritual na mabuti sa harap ng Diyos. At hindi natin kayang iligtas ang ating sarili gamit lamang ang ating mga sarili or hindi tayo maasa sa Diyos. Kaya kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Ang second teaching is the sovereignty of God. Ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. At ano man ang nangyayari sa mundo ay mabuti man o masama, ay lahat ito ay nasa ilalim ng kanyang soberanya. At walang nangyayari nang hindi alam ng Diyos. At dapat tayo magtiwala na ang kanyang plano ay laging pinakamainam para sa atin. Na kahit na tayo ay nakakaranas ng sakuna or hindi masyadong maganda yung nangyayari sa araw-araw natin is kailangan na magtiwala lang tayo sa Diyos dahil kasama ito sa mga plano niya at hinahayaan ito ng Diyos na mangyari sa atin dahil challenge niya tayo. Hindi lang tayo challenge niya, kundi yung faith natin sa Kanya na kung mataas pa talaga yung paniniwala natin sa Panginoon na naniniwala tayo na malagpasan natin ito kasama ang Panginoon, na lahat ng nangyayari sa atin is kasama sa plano ng Diyos at tayo ay inoobserbahan ng Diyos. Ang last teaching is the highest goal of humanity is to glorify God. Maraming taong iniisip na ang buhay ay tungkol lang sa pag-abot ng sariling pangarap. Pangarap na makaahon sa buhay, na makapag-travel. Pero ang tunay talaga dapat na layunin natin bilang mga Kristiyano ay ang mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Hindi sapat na maging mabuti lamang tayo. At dapat ay sinisikap pa rin natin na ipakita sa Diyos na dakila siya sa ating buhay. Dapat na yung ginagawa natin is nag-glorify yung Panginoon dito. Kahit sa simpleng paggawa ng assignments, pagpasok sa work or trabaho, is kailangan gino-glorify pa natin ang Panginoon dahil ito yung goal ng humanity. Kaya mag-glorify ang Panginoon kasi kapag tayo is nasa langit na, ay araw-araw natin i-glorify yung Panginoon sa kadakilaan niya dahil yun yung gusto ng Diyos. Doon nalulugod ang Diyos. Pero tandaan natin na hindi tayo ginawa ng Diyos upang dahil may kulang sa Kanya. Ginawa tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo at niligtas tayo ng Panginoon gamit ang mayamang biyaya niya. Dahil sinakripisyo niya yung nag-iisa niyang anak upang malayo tayo or malinis tayo sa kasalanan. Yun lamang po.